Paano nga ba pasasalamatan ng kabutihan ng isang tao? Kailangan bang umabot sa isang pagkakamali, masuklian lang ito? Magandang araw mga giliw kong taga-subaybay at aking mga masugid na tagapakinig. Ating pakinggan at tunghayan ang pakikipaglaban sa buhay ng ating sender. Kung ikaw ay bago sa aking channel ay malugod ko po kayong iwi-welcome sa ating programang Silent Confession, where your secrets found a voice. Kindly like, comment, and subscribe. Dear Ate Gemma, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Madel. Hindi ko po tunay na pangalan. 32 taong gulang. Ina ng aking 2 anak. Ang bunso ko ay 5 taong gulang at ang panganay ay 7. Kung titingnan ang pamilya namin, masasabi ng iba, simple lang. Mahirap man pero masaya. Hindi marangya pero puno ng pagmamahalan. Akala ko, sapat na iyon na pundasyon para magtagal ang aming pagsasama. Si Carlos, ang aking asawa, na isang security guard sa malaking grocery store sa aming bayan. Hindi kalakihan ng sahod, pero sapat para makaraos kami araw-araw at may baon ng mga bata sa eskwelahan. Hindi kami perpekto. Oo, may pagtatalo, pero hindi ko kailanman inakala na darating sa puntong guguho ang mundo na meron kami. Nakatira kami sa bahay ng biyanan ko. Mang-ambo kung tawagin ng kakilala. Nag-iisang anak lang si Carlos, kaya minabuti naming doon na tumira para may kasama ang matanda. Byudo na siya, pero sa kabila ng edad nito ay matikas pa rin ang pangangatawan. Isa siyang magsasaka na sanay sa hirap at mabibigat na gawain. Mabait siya, maalalahanin at higit sa lahat, mahal na mahal ang mga apo niya. Madel, kumain na ba mga bata? Madalas niyang itanong tuwing dumarating mula sa bukid. Apo, nakatulog na nga po eh. Magalang ko naman na sagot. Ngumiti siya. Tapos lalapit sa mga bata at hahaplusin ang ulo nila na parang mga sanggol. Sa mga sandaling nagkakaroon ng ganong pagkakataon, pakiramdam ko, perpekto ang pamilya namin. Samantala, tuwing uuwi si Carlos galing duty, ramdam ko ang presensya niya. Kapag magkasama kami, parang kami ang mundo niya. Siya ang tumutulong kay Gio sa assignments at sa aming bunso naman ay naglalaan siya ng oras para makalaro ito. Madalas kong sabihin sa sarili ko, swerte ako sa asawa ko. Swerte ako sa pamilyang meron ako. Hanggang dumating ang araw na sumira sa masayang pamilya namin. O iyon ang akala ko. Madel, tawag niya sa akin habang naghahaponan kami. Magbabago na raw ang ship ko. Magiging panggabi na ako. Napatingin ako sa kanya. Panggabi? Bakit biglaan? Kulang daw sa tao. Mas malaki rin ng konti ang sahod. Sagot niya habang nakayukong kumakain. Tumingin ako sa biyanan ko, pero tahimik lang siyang nakikinig. Wala naman ako magagawa kundi pumayag. Trabaho at kailangan namin iyon para sa pang-araw-araw. Sige, sagot ko. Nang gabing iyon, niyakap ko siya bago siya pumasok. Mag-ingat ka ha? Oo. Maikli niyang sagot. Sa mga sumunod na linggo, nasanay na akong mag-isa tuwing gabi. Sanay na akong gumagawa ng mga dati si Carlos ang nag-aasikaso. Ako na ang nagtuturo ng mga assignments ni Gio. Naging bihira ang pag-uwi ni Carlos. Ang dahilan nito ay straight duty siya. Minsan na may pabango na hindi ko naman ginagamit. Kapag tinatanong ko, madalas isang sagot lang. Pagod ako. Isang umaga, nagwawalis ako sa harapan ng bahay nang may kapitbahay kaming napadaan. Si Aling Auring, kilala sa baryo namin bilang isang tsismosa. Madel! Tawag niya sa akin na nagpatigil sa pagwawalis ko. Nakita raw ng kumpare mo si Carlos sa kabilang bayan na may kasamang babae. Napatingin ako rito. Hindi po siguro siya yun. Ay nako, sigurado raw siya. Magsama nga raw pumasok sa isang bahay eh. Ngumiti lang ako ng pilit. Pero pagtalikod ko,
Nanginginig ang kamay ko. Pagdating niya, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Carlos, totoo ba? Tanong ko habang nangingilid sa mga mata ko ang luha. May babae ka? Napabuntong hininga siya. Totoo ba? Paninigurado ko. Badil. Sambit nito. Sino ba nagsabi sa'yo niyan? Doon pa lang, alam ko na. Bago ka umuwi dito, doon ka muna dumadaan, di ba? Nanginginig kong tanong. Tahimik siyang napayuko. Sumagot ka! Sigaw ko. Lumabas ang biyenan ko mula sa kwarto. Anong nangyayari? Nagtatakang tanong nito. Tay! Umiiyak kong sabi. May babae po si Carlos. Parang pinagbagsakan ng langit ang matanda. Hinarap niya ang anak niya, galit na galit. Hindi kita tinuruan ng ganyang asal, Carlos. Sigaw niya. May asawa ka. May mga anak ka. Tay, mahal ko rin siya. Sambit nito na nagpasikip sa dibdib ko. Tumahimik ka! Galit na putol lang binan ko. Kung sila ang pipiliin mo, hala. Sige, lumayas ka. Tahimik si Carlos sandali, tapos tumalikod. Hindi na niyakap ang mga anak niya. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Umalis siya, Ate Gemma. Nanlambot at napaluhod ako sa sahig. Yakap ang sarili ko habang umiiyak. Maya-maya, narinig ko ang biyenan kong nagsalita. Huwag kang maghalala. Hindi ko kayo pababayaan. Mula noon, siya na ang tumayong padre de pamilya namin. Siya ang sumuporta sa mga bata sa abot ng kanyang makakaya. Ako naman, namasukan bilang isang dishwasher sa isang maliit na kainan dito lang sa aming barangay. Mabigat ang trabaho at masakit sa likod. Iniisip ko na lang na para sa mga anak ko. Isang araw, habang naguhugas ako ng plato, biglang tumulo ang luha ko. Ganito pala ang pakiramdam ng iwanan. Habang lumilipas sa mga oras, araw at buwan, mas lalong luminaw sa akin kung gaano kasipag at katatag ang biyanan ko. Hindi niya sinira ang mga salitang binitawan niya noong gabing iniwan kami ni Carlos. Hindi ko kayo pababayaan. Araw-araw, pinaninindigan niya iyon. Kahit alam kong mahirap para sa isang lalaking may edad na. Madalim-dilim pa lang, naririnig ko na ang mga yabag niya pag naglalakad tuwing umaga. Minsan naman magigising ako sa langit-ngit ng pinto. Ang aga niyo po. Mahina akong sabi paglabas ng kwarto. Ngumiti siya sa akin. Bitbit ang itak at sombrero. Kailangan maaga sa bukid, Badil, bago pa matinding sumikat ang araw. Sambit nito. Kapag tanghali, bago siya umuwi, dinadaanan niya sa eskwelahan si Gio para sunduin. Nakikita ko silang magkasabay maglakad pa uwi. Hawak niya ang bag ng apo niya. Yoyo, may style ako ngayon. Masayang sigaw ni Gio minsan. Talaga? Abay dapat may premyo yan. Tatawa-tawa ang matanda. Pagdating sa bahay, ako na ang sasalubong. Salamat po sa pagsundo. Wala yun. Sagot niya lagi. Sa kabila ng pagod ko bilang dishwasher, parang gumagaan ang pakiramdam ko tuwing makikita ko ang ganitong mga eksena. Sa trabaho, madalas akong mapansin ng mga kakilala. Madel, maswerte ka sa biyanan mo. Sabi ni Aling Mercy, isang araw na bumibili ito ng ulam. Oo nga, bihira ang ganyan. Dugtong naman ang isa. Ngumingiti lang ako sabay sabing, malaki po ang utang na loob ko sa kanya. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, may mabigat na lihim akong pasan. Isang lihim na unti-unting gumugulo sa isip at puso ko. Isang hangganang hindi ko alam kung kailan at paano namin nalampasan. Kung babalikan ko ang lahat, nagsimula iyon isang gabi. Tahimik ang bahay dahil tulog na ang mga bata. Nasa kusina ako at naghuhugas ng pinagkainan nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Tinawag ko ito pero hindi siya agad sumagot. Narinig ko ang mabigat niyang hakbang papasok. Maya-maya ay
Amoy ng alak ang nalanghap ko. Galing po kayo sa bukid? Tanong ko. Oo, dinayo ko ng mga kumpare ko. Nag-aaya yan. Medyo paus niyang sagot. Nakatalikod pa rin ako, abala sa paghuhugas. Nang bigla akong magulat, may pumulupot na mga praso sa aking bewang. Napahinto ang kamay ko sa paghuhugas. Ramdam ko ang bigat ng paghinga niya, habang ang noo ay isinandal sa balikat ko. Bakit po? Nanginginig kong tanong. Mahina siyang bumulong, parang pagod na pagod. Mahal na mahal kita, Madel. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Agad akong kumawala at humarap sa kanya. Wag po. Nangingilid ang luha ko. Hindi po tama yan. Parang nagising siya sa pagkabigla. Napaatras siya sabay na payo ko. Patawad. Mahina niyang sabi. Hindi ko sinasadya. Nakainom lang ako. Hindi na ako nagsalita. Tinapos ko ang paghuhugas at pumasok sa kwarto. Nanginginig ang buong katawan ko at dahil sa pangyayaring iyon, hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, parang walang nangyari. Maaga siyang umalis papuntang bukid. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong ituring iyon bilang isang pagkakamali. Marahil dala ng kanyang pagod at kalasingan. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko iyon. Pero may mga sandaling iba ang tingin niya. Maingat at tila nangungusap ang mga mata. Kapag nagkakasalubong ang mga mata namin, mabilis siyang iiwas. Isang hapon habang tinutupi ko ang labada, nagsalita siya. Madel. Po? Pasensya ka na ulit sa nangyari. Hindi na mauulit. Tumangulang ako, sabay bigay ng maliit na ngiti. Mabilis na lumipas ang linggo. May mga gabing nahihirapan akong matulog. Iniisip kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Iniwan kami ni Carlos. Naiwan kami ng mga bata. At isang matandang pilit pinupunuan ang responsibilidad na hindi niya naman dapat pasan. At doon nagsimulang mabuo ang takot sa dibdib ko. Takot na baka ang kabutihan ay maging dahilan ng isang kasalanang hindi kailanman pwedeng bawiin pa. Hindi ko alam kung paano tatakbo palayo. Dahil sa bahay na ito rin kami umaasa, hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong katahimikan. Dumating muli ang isang gabi na umuwi siyang nakainom. Alam ko na agad sa bigat pa lang ng kanyang mga hakbang. Sa katahimikang dala niya pagpasok ng bahay. Tahimik na ang paligid, pero maingay ang loob ng dibdib ko dahil sa kabog nito. Mahina ko itong tinawag. Huminto siya sa may pintuan. Pasensya ka na, Madel. Sabi niya. Napatagay na naman. Gusto kong pakiusapan siyang pumasok na sa kwarto at magpahinga. Pero naulit ang eksenang pilit kong kinakalimutan. Pero sa gabing iyon, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung dahil ba nangungulila ako sa presensya ng isang lalaki o sabik ako sa ganitong aspeto. Ang malinaw sa akin ay bumigay ako mula sa mga halik at yakap na pinagsaluhan namin. Pagkatapos noon tahimik kami. Umupo lang ako sa isang gilid. Yakap ang sarili habang siya na may napayo ko. Patawad. Sabi niya. Kasalanan ko to. Umiling ako. Hindi lang po kayo. Akala ko, Ate Gemma, doon na matatapos yun. Isang beses, isang pagkakamaling dapat kalimutan. Uhaw lang kami pareho. Ang paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili. Pero hindi, Ate Gemma. Nasundan ito ng mga pagkakataong mas lalong nagpabigat sa konsensya ko. Minsan, kapag nasa eskwela ang panganay ko at ang bunso ay naglalaro sa labas, nagkakatitigan lang kami. Walang salitang namumutawi sa aming bibig at alam na namin ang ibig sabihin. Minsan naman, bigla siyang papasok sa silid habang mahimbing ang tulog ng mga bata.
At madalas, sa gabi, kapag tulog na ang dalawa kong anak, habang tahimik na ang paligid, sa sala o sa kusina, doon kami nagpapakalunod sa isang mabigat na kasalanan na kahit kailan ay hindi matatanggap ng sinuman. Tuwing matatapos ang mga pangyayaring iyon, lalo kong napupuno ng takot. Dumating ang isang gabi, mag-aalas 9 na. Hindi ako makatulog kaya lumabas muna ako. Sa sala, tahimik akong nakaupo. "Oh, Madel, di ka ba makatulog?" Tanong nito nang mabungaran ako paglabas niya ng kanyang silid. Opo, pwede po ba tayong mag-usap?" Tanong ko. Nang gabing yon, kinausap ko siya ng masinsinan. "Kailangan na po nating itigil to." Mahinang sambit ko. Tahimik ito sandali. "Alam ko, naiintindihan kita." Wika nito. Hindi na po ako makatulog. Natatakot po ako. Mangiyak-ngiyak na sambit ko. "Kinakain na ako ng konsensya ko. Ama kayo ng asawa ko." Tugtong ko pa. Hindi to tama. "Madel." Tawag niya, pero hindi ko siya hinayaang magsalita. "Nung iwan kami ni Carlos, kayo ang nandyan para sa amin. Kayo ang sumalo ng responsibilidad na dapat si Carlos ang gumawa. Kayo ang tumayong padre de pamilya namin." Mahabang wika ko. "Pero kahit saan po nating tingnan, mali po ang nangyari sa atin." Ate Gemma, parang nagkaroon ng pader sa pagitan namin ng biyenan ko. Matapos ang pag-uusap na naganap, naging madalang na ang pag-uusap namin at bihira na din siyang sumalo kapag kakain na kami. Minsan pag nadatnan niya ako sa kusina, aatras ito at hindi natutuloy. Masakit man sa akin, pero kailangan naming itama ang pagkakamaling nagawa namin. Maghapon na siya kung maglagi sa bukid at gabi na kung umuwi. Habang tumatagal, pansin ko ang unti-unting pagbagsak ng katawan niya. Mabilis na tumanda ang itsura nito. Isang umaga, madilim pa nang maabutan ko itong paalis na patungong bukid. "Hindi po ba kayo magpapahinga muna? Masyadong mainit ang panahon nitong mga nakaraang araw." Wika ko. "Ayos lang ako. Kaya ko naman." Sagot nito. "Masyado niyo pong pinapagod ang sarili niyo sa bukid." Nag-aalalang sambit ko. "Hindi. Talagang matanda na ako." Wika nito sabay talikod. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumaan na ang Pasko at Bagong Taon. Isang gabi dumating ito mula sa bukid. Napansin kong tila hirap itong huminga. Nag-aalala akong tinanong siya. "Okay lang po ba kayo?" Tanong ko. "Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala." Sagot nito pero halata ko ang pagod dito. "Nasaan ang mga apo ko?" Kapag dakay tanong nito, pumasok ito sa loob pagkasabi kong naglalaro ang mga ito doon. Naabutan ko itong nakikipagkwentuhan. "Mag-aaral kayo mabuti ha. Alagaan niyo ang mama niyo." Narinig kong sambit nito. Hindi ko alam kung bakit. Pero kinabahan ako nang marinig ko yun. Maaga siyang pumasok sa kanyang silid ng gabing yun. Kaya maaga pa lang, tahimik na ang paligid. Tanging mahinang huni ng kuliglig ang maririnig. Bandang madaling araw, nagising ako dahil sa pagkauhaw. Tuyo ang pakiramdam ko sa aking lalamunan. Paglabas ko ng kusina, hindi ko alam kung bakit pero naglakad ako papunta sa kanyang silid. Kumatok ako ng marahan at mahinang tinawag ito. "Tay." Walang sumagot, kaya muli ko itong tinawag. "Tay." Binuksan ko ang pintuan at nakita kong nakatalikod ito mula sa direksyon ko. Nilapitan ko ito at hinawakan sa balikat. Pero mabilis ko ring nabawi ang kamay ko nang maramdaman kong malamig ito. "Tay! Itay! Itay!" Sigaw ko habang niyuyugyog ang katawan nito. Hindi ko alam kung paano ako nakahingi ng tulong sa mga kapitbahay ng sandaling iyon. May mga nagsabing baka inatake sa puso. May ilan ding nagsabing dala na rin ang katandaan nito. Sa loob ng puting kahon na iyon, kita ko ang payapa niyang muka.
Ang nasa isip ko, makakapagpahinga na siya. Tapos na ang walang hanggang pagod na mararanasan pa. At naisip ko na dala-dala na niya ang kasalanang nagawa naming dalawa. Lumapit sa akin ang bunso ko. Ma, bakit andyan si Lolo? Inosenteng tanong nito. Nangingilid ang luhang napaupo ako para mapantayan ito. Niyakap ko ng mahigpit bago sinagot. Pagod na si Lolo, anak. Magpapahinga na siya. Maintindihan mo din paglaki mo ang sinabi ko. Paliwanag ko rito habang hinahaplos sa mukha nito. Samantala, bago magtanghali dumating si Carlos. Tahimik ang paligid. Mahina ang usapan ng mga taong nandoon para makiramay. Nakaupo ako sa harap. Habang si Carlos ay tahimik at walang salita. Matiim lang itong nakatitig sa mukha ng ama nito. Tahimik ko itong pinagmasdan. Mula sa suot nitong damit na lukot at sa maong nitong kupas. Hindi ko alam kung anong buhay ang meron nito ngayon. Maya-maya, napansin kong nagpupunas ito ng luha sa mata. Tay, mahinang sambit nito. Hindi man lang tayo nakapagayos. Umiiyak niyang sabi. Hindi ko rin mapigilang umiyak muli. Tumayo ako para tumabi sa kanya. Lumingon ito sa akin na tila may ibig itanong, pero hindi na nagtangkang isatinig. Natapos ang libing ng ama ni Carlos nang hindi kami nagkapatawaran at hindi rin nagkabalikan. Sa ngayon, Ate Gemma, wala pa rin kaming maayos na usapan ni Carlos tungkol sa bahay at sa bukid na sinasaka ng ama niya. Minsan umuwi si Carlos para kumustahin ang mga bata. Samantala, ang bukid ay binibisita niya paminsan-minsan. Natatakot ako, Ate Gemma, na magbukas ng usapan tungkol sa ari-arian ng ama niya. Siguro kinukonsidera niya na kami ang nakatira dito o siguro maaari ding iniisip niya nga may mga anak kami. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Ate Gemma. Lakas loob kong sinulat ang kwento ko dito sa programa niyo. Kahit alam kong marami ang maaaring mainis sa akin, may mga pagkakamali man akong nagawa, pero pilit ko itong itinama. Maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig. Ito ang aking confession na dito lang na isatinig. Muli, magandang araw at mabuhay sa ating lahat.